yung pagiging artist, calling para sa akin. Kumbaga, kailangan may impact sa viewer ko. Kailangan may kahit kunti man lang na maiwan sa ano nila. Kunting aral. Nag-umpisa ako sa pagiging visual artist. Nung time na na nag-aaral ako, papadaan-daan ako sa mga art exhibit sa Pangasinan, sa Lingayen, sa Dagupan. So, doon ko na-meet yung mga artist. Doon ako nagka-interest na magpinta. So, ginawa ko, habang nag-aaral, nagpipinta-pinta ako. So, sumali ako sa mga competition. Kailangan mong bitbitin yung painting, kahit basa pa, sakay sa bus. Dadali mo sa Manila, pipila ka sa mga competition. Doon nag-umpisa yung journey ko bilang artist. Nag-evolve, nagkaroon ng mga kaibigang artist. Self-taught artist ako. Yung mga idea, napulot-pulot ko rin sa mga sa mga pakikisalamu ako sa mga iba't ibang artist. Unang sali ko ng Metrobank noon, nag-semi-finalist ako. Nung taon din yon, unang sali ko din ng GSIS, nag-honorable ako. Nung sumunod, sumali ako ng sculpture sa GSIS, nag-honorable ako. Tapos nag-shortlisted sa Philippine Art Award. Yung series ko ngayon is inspired sa mangroves. Love na love ko yung mangroves talaga. Doon ka mag-umpisa sa sarili mong bayan. Kasi yun yung roots mo, yun yung yun yung lakihan mo eh. Doon ka nagiging totoo. Isa pang nakita kong ng mangroves, nung nagkaroon ng dito nung imong, yung malakas na bagyo. Wash out lahat ng mga kahoy pero yung mangroves nandyan. At the same time, yung binibigay niya, parang kalasag siya eh. Tahanan din ng mga pinapangitlugan ng isda. So may buhay talaga, kumukupkup siya ng buhay. So doon ako nagka-idea na paano ko i-portrait ito. Eye-opener siya eh. So doon ko ginawa yung yung series ko. Nag-umpisa yun sa sa draping nung hindi naman tao pa eh. Hanggang nagugis ugat-ugat. Hanggang doon ko Mother Nature ka. So kailangan ko i-portrait yung tao ka talaga. Kasi yung tao saka ikaw, iisa eh. Itong ilog na to, sobrang nakita ko yung yung potential niya, yung halaga niya para sa yung life na nandito. Tawag nung painting, surrealism siya na may pagka-fantasy. Ang proseso ko sa pagpipinta ko nakadepende sa emosyon ko. Pag malungkot ako, kailangan ding malungkot yung ilalabas ko. Pag medyo masaya ako, medyo positive din talaga. Maramdaman mo na may nagawa yung painting mo. Sobrang sarap sa pakiramdam mo. Tagos yun. Kung mabinta man yun, consolation na lang yun. So hindi talaga ako yung pera talaga muna. So, nandun naman tayo eh, kailangan natin yun. Pero darating din yun. Ang art naman kasi, tayo eh, wala nang bago sa totoo lang. Pero kung hinugot mo sa kaibuturan ng puso mo yung ipipinta mo, yun yung legit, yun yung original. Mensahe ng painting ko, gusto ko maging eye-opener siya.